Napakaliwanag po ang utos ng ating Panginoong Jesucristo at ang utos na ito ay nasa uring pagbabawal. At kung napansin po nila, sinabi po rito sa ating binasa, hindi dapat tawaging Ama, Father, na katulad ng pagkaama ng Diyos sa langit, ang sino mang tao sa lupa. Sana ipapasin natin, sino mang tao sa lupa. Now I see a POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like I can see. Dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Hebreo Kapitulo 13, versikulo 17. Sa unang bahagi, ganito po ang mababasa. Sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Sa nabasa natin, mga kapatid, dapat magpasakop tayo sa mga namumuno sa atin, especially sa mga tao na nangangalaga sa espiritual nating kalagayan ayon sa Biblia. Lumalabas sa Iglesia Katolika, sila po ay ang mga pari, kaya dapat tayong magpasakop sa mga pari at magbigay ng paggalang sa kanila bilang mga tagapangalaga ng ating mga espiritual na mga buhay, mga kapatid. At para sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pagpapasakop ni Yasmin Curdy, isang Filipina actress. At alam niyo po ba na siya ay dating kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ngunit siya ay nagpasyang maging ganap na miyembro ng Iglesia Katolika. Katunayan, ayon sa mga sources, siya po ay nag-aral pa noon sa New Era University, mga kababayan, at naging kasapi ng Iglesia Katolika nung siya ay ikinasal noong 2012, mga kababayan. At naalala ko itong picture na ito, kasama niya si kapatid na Alfie Angeles na nag-viral pa sa social media. At habang si Yasmin Curdy ay namumuhay bilang Katoliko, hindi niya nakakalimutang tawaging Father ang mga paring Katoliko. Kagaya ng post niya na nakita natin sa kanyang socials, tinawag niya na Father itong si Father Edsel, mga kapatid. Nakikita niyo sa screen. At siya po ay nagpa-picture pa kasama ng kanyang pamilya sa pari, mga kababayan. Kaya ang mga ministro ni Manalo ay siniraan ang pagtawag ni Yasmin Curdy sa pari bilang Father. Pati na rin ang ibang mga Katoliko sa pagtawag nila ng Father sa mga pari. Pero bago muna natin talakayin yan, ay meron po akong gustong sabihin sa inyo. Iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po, mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan, mga kababayan. Ako naman, sige. Kaya sa ating episode ngayon, tatalakayin natin at sagutin itong paninira ng mga ministro ni Manalo sa programa nilang Ang Tamang Daan. Sina Michael Sandoval at Ramil Parba ang ating sasagutin sa ating episode ngayon. Ano ba ang pahayag nila tungkol sa pagtawag na ito ng mga Katoliko? Heto, pakinggan natin. Ano ba talagang ipinagbabawal? Pansinin po ninyo. Ano ba talagang ipinagbabawal, kapatid na Ramil, ng ating Panginoong Jesucristo sa kanino mang tao sa lupa? Pakinggan po natin Mateo 23:9, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit.
Napakaliwanag po ang utos ng ating Panginoong Jesucristo at ang utos na ito ay nasa uring pagbabawal. At kung napansin po nila, sinabi po rito sa ating binasa, hindi dapat tawaging Ama, Father, na katulad ng pagkaama ng Diyos sa langit, ang sino mang tao sa lupa. Sana ipapasin natin, sino mang tao sa lupa. Yung terminong huwag ninyong tawagin ang sino mang tao sa lupa, yung ninyo na inutusan ng Panginoong Jesucristo, lahat ng mga tagasunod niya. Pag hindi mo susundin yan, hindi ka tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Teka muna, alang-alang doon sa mga marahil ay ngayon lang narinig yung talatang yan. Kung sabihin ni ganito, kapatid na Ramil, paano yung aking tatay o ama sa laman? Hindi ba yun ay ama ko? Hindi ko ba tatawaging aking ama yun? Yun ang ama, talagang ama ko sa laman sapagkat asawa siya ng aking ina? Saklaw ba yun ang pagbabawal? Doon din sa sitas niliwanag ng ating Panginoong Jesucristo katulad ng pagkaama ng Diyos na nasa langit. Ngayon, yung pagkaama, sinasabi nga ninyo, ama na asawa ng ating nanay, hindi po kasama sa kabawalan yun. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos mismo at sinipi pa nga ng Panginoong Jesucristo, ganito ang sabi niya, 15:4 ng aklat ng Mateo. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamatay siyang walang pagsalat. Ang Diyos po mismo, ang Diyos pa nga mismo, kapatid na Michael, ang nag-utos na dapat igalang ng sino mang anak ang kaniyang ama at ang kaniyang ina. Sa makatwid, hindi po bawal na tawagin natin yung ama natin sa laman, yung asawa ng ating nanay, na ating ama sapagkat pinarerespeto pa nga at ang Diyos mismo ang gumamit ng terminong ama. Halimbawa, si Ramram, o kaya si Arar, tawag sa'yo, ama, father, tatay, daddy, tatay, yun ba masama? Hindi dahil siyempre, ako yung ama nila sa laman at hindi saklaw sa pagbabawal yon na binabanggit doon sa Mateo 23:9. Mula po sa ating napanood, ayon po sa kanila, hindi dapat tawaging ama o father ang mga pari dahil bawal ito ayon sa Mateo 23:9. At nakikita nyo po yan sa screen. Pagkatapos, sabay sundot na sabi nilang ang pagtawag sa tatay mo sa laman na ama ay hindi daw saklaw ng nasa Mateo 23:9 dahil sa Mateo 15:4. Kasi nga dito, si Kristo, tinawag niya ang mga ama at ina sa laman na ama, quote-unquote, at ina. Ibig sabihin, kailangan mong magrespeto, igalang mo sila. So, in effect, hindi pala daw saklaw ang ama mo sa laman doon sa Mateo 23:9. Pero ito ang tanong, totoo ba ang lahat ng mga sinasabi nila? Pwede bang tawaging ama o father ang mga tao na gumagabay sa iyo sa iyong pananampalataya? Sinasabi kasi ng mga ministrong ito na hindi raw saklaw ang mga tatay sa laban base sa Mateo 23:9 dahil iisa lang ang ama na nasa langit daw. Kasi ang sabi kasi dito sa talata, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Bakit daw ganon? Kasi merong iisang ama at siya daw ay nasa langit. Pero kung mapapansin dito mga kababayan, ang sabi nga dito, sino mang tao. Maliwanag ang sabi, sino mang tao. Kahit ama mo pa yun sa laman, kasama siya doon sa phrase na sino mang tao. Klarong-klaro naman po yan. Nakalagay naman kasi sa talata, huwag tawagin ang sino mang tao sa lupa. Pero kung ililiteral mo naman itong Mateo 23:9, lumalabag din si Kristo dahil tinawag ni Kristo na ama ang mga tatay sa laman base sa Mateo 15:4. So, ibig sabihin, yung logic nila at yung reasoning nila, mali. Merong problema. Kasi nga, sabi sa Mateo 23:9, sino mang tao. Hindi pa rin makalusot yung kanilang katwiran. Pero, ang konklusyon nila, pwedeng tawaging ama ang mga tatay sa laman base sa Mateo 23:9.
At para mapagtibay palalo ang konklusyon nilang ito, mga kababayan, anong talata ba ang kanilang babasahin para suportahan ito? Ito, pakinggan natin. Mga kaibigan, ano ba ang pagkakaiba? Sana ay mapansin po ninyo. Ano po ang napakalaking pagkakaiba ng pagkaama ng Diyos na nasa langit kung ihahambing sa pagkaama nung tao sa lupa na asawa ng ating ina? Ito ho ang niliwanag muli ng Biblia sa atin sa aklat ng Hebreo 12 talatang 9. Ito po ang ating mababasa. Tangis sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman, at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Dito ay pinakita yung pagkakaiba. Sana po napansin ninyo. Ang ating Ama na asawa ng ating ina ay ating Ama sa laman. Ang Diyos naman, iba naman yung pagkaama niya. Ang tawag po ng Biblia sa binasa natin, ang Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa makatuwid, magkaiba ang pagkaama ng tatay natin sa laman at yung pagkaama ng Diyos na nasa langit. Uulitin namin, yung ipinagbabawal, yung pagtawag sa sinong mang tao sa lupa na katulad ng pagkaama ng Diyos na nasa langit. So, entonces, pagbabatayan ng talatang ito, huwag nating tawagin ang sino mang tao sa lupa na ama sa Espiritu. Ayan, so napanood po natin ang kanilang sinasabi, magkaiba daw ang pagtawag na ama sa tatay mo sa laman at sa Diyos na siyang ama sa Espiritu. Base daw sa Hebreo 12:9. At nakikita nyo sa screen, meron pong dalawang klaseng ama dito sa talata. Una, yung ama ng ating laman. Pagkatapos, meron ding ama ng mga espiritu. Base sa talatang ito. Totoo ba na magkaiba ang pagtawag na ama sa tatay mo sa laman at doon sa ama sa espiritu? Susuriin natin yan, mga kapatid. Sige. Iba ba ang pagiging ama sa laman at pagiging ama sa espiritu? Yung ama mo ba sa laman, hindi po ba siya pwede na magiging ama mo sa espiritu? Ibig sabihin, ikaw ay dudulog ng espiritual na bagay sa iyong tatay. Hindi ba po pwede yun? Naku naman, mukhang mali naman ata yun, ano? Sige. Tingnan natin ang halimbawa ni Abraham sa banal na kasulatan. Babasahin natin ang nakasulat sa Henesis Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4, ganito po ang sabi. At nagpatira pa si Abram, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya, na sinasabi, tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Sa nabasa natin, si Abraham po ay tatawaging ama ng maraming bansa. Katunayan nga, pinalitan nga ang kanyang pangalan mula sa Abram, ginawang Abraham. Ipagpatuloy natin sa versikulo 5, ganito po ang mababasa. At hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Klarong-klaro, ang Diyos po ang gumawa kay Abraham na magiging ama ng maraming bansa. Tanong, ang pagkaama ba ni Abraham bilang ama ng maraming bansa ay ama sa laman? Kasi, siyempre, ama sa laman yun yung ama ng maraming bansa, di ba? Kasi nga, ancestor ng lahat ng mga tao ngayon, si Abraham. Kaya nga, ama ng maraming bansa. Tama yon. Pero tanong, hanggang sa ama sa laman lang ba ito? Babasahin natin sa Biblia. Sa Roma 4:16 hanggang 18, ganito po ang mababasa. Kaya nga, sa pananampalataya, nabatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat.
Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala pang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Klarong-klaro sa ating nabasa, ang pagkaama po ni Abraham bilang ama ng maraming bansa ay ama hindi lang sa laman, kundi sa espiritu din. Bakit? Nakasulat sa Roma 4:18, ama siya ng maraming bansa dahil sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Dahil sa kanyang lahi, dadami yon, kaya ama siya sa laman. Pero hindi lang sa laman. Sa versikulo 17, sa espiritu, dahil sa kanyang pananampalataya, si Abraham ay ama din ng maraming bansa, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Ibig sabihin po, maling ipalitaw na iba yung ama sa laman at iba din po ang ama sa espiritu. Lalabas ang Diyos po na gumawa ng tao, hindi siya ama sa laman. Parang mali din yan, mga kababayan. Ako naman. Kaya ang susunod naman nating katanungan, pagiging ama sa pananampalataya ba ang tinutukoy sa Mateo 23:9? Susuriin natin yan. Sige. Alam naman po natin na si Apostol Pablo ay isang pari. At mababasa natin yan sa Romans chapter 15 verse 16. Dito po sa salin na God's Word Translation, ang sabi dito, I serve as a priest by spreading the good news of God. Klarong-klaro. Si Apostol Pablo ay pari ayon sa Biblia at bilang isang pari. Tinawag ba si Apostol Pablo na father o ama? Ang sagot, babasahin natin. Unang Korinto 4:14 hanggang 15. Ganito po ang mababasa. I am writing this not to shame you, but to warn you as my dear children. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Klarong-klaro ng ating nabasa. Siya ay ama, father. Klarong-klaro. Si Apostol Pablo ay ama sa mga taga-Korinto sa pananampalataya. Mga kababayan, kung tinawag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na father, ninalabag pa ni Apostol Pablo ang sinabi ni Kristong ito sa Mateo 23:9. Nako naman, mukhang niliteral masyadong ito. Nako, niliteral masyado ng mga ministro ni Manalo. Katunayan, sa Biblia din, si Apostol Pablo, tinawag din na father ang mga nakausap niya. Ganito po ang mababasa natin sa Acts chapter 21 verse 40. At yung susunod na talata, Acts chapter 22 verse 1, ganito po ang mababasa. When he had given him permission, Paul, standing on the stairs, motioned to the people with his hand, and when there was a great silence, he spoke to them in the Hebrew dialect, saying, Brothers and fathers, hear my defense which I now offer to you. Klarong-klaro, tinawag po na father ni Apostol Pablo ang mga nakausap niya sa Jerusalem. Klarong-klaro po yan. Kahit nga si Timoteo, tinawag niya na anak. At yan ay nakikita natin sa screen ngayon, unang Timoteo 1:2. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Kung si Timoteo, anak ni Apostol Pablo sa pananampalataya, ano bang tatawagin ni Timoteo kay Apostol Pablo? Di ama sa pananampalataya. Nako naman, kahit nga sa versikulo 18, ganon din. Timoteo, anak ko. Klarong-klaro. Kahit nga si Esteban, tinawag din ang mga nakikinig sa kanya na father. Pati nga si Abraham, tinawag niyang father At yan ay mababasa natin sa Acts chapter 7 verse 2. Ganito po ang sabi doon. And Stephen said, Listen to me, brothers and fathers. The God of glory appeared to our father Abraham
when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran. Klarong-klaro po. Si Esteban, tinawag niya ang mga nakikinig sa kanya na father. Pati nga si Abraham, tinawag niyang father. Mga kababayan, kung mali si Esteban sa pagtawag niya na father na ito sa kay Abraham at sa mga nakikinig sa kanya, lumalabag pa pala siya sa Mateo 23:9, siyempre lalabas, wala sa kanya ang banal na Espiritu Santo. Ibig bang sabihin ito, nagkamali pala si Esteban at hindi pala napuspos ng Espiritu Santo? Pero ang masasabi natin, hindi po Napuspos po ng banal na Espiritu Santo si Esteban habang sinabi niya ito. At mababasa natin yan sa Acts chapter 6 verse 8 to 10. Ganito po ang mababasa. And Stephen, full of grace and power, was performing great wonders and signs among the people. But some men from what was called the synagogue of the freedmen, including both Cyrenians and Alexandrians, and some from Cilicia and Asia, rose up and argued with Stephen. But they were unable to cope with his wisdom and the spirit by whom he was speaking. Klarong-klaro. Si Esteban, he is full of grace and power. Bakit? Kasi nasa kanya ang banal na Espiritu Santo, mga kababayan. Ibig sabihin, habang sinasabi niya yung Acts chapter 7 verse 2, na tinawag niyang father ang mga nakikinig sa kanya at tinawag niyang father si Abraham, hindi siya nagkakamali noon kasi nga nasa kanya ang banal na Espiritu Santo, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi nagkamali si Esteban na tawaging father doon sa mga karapat-dapat tawaging father. Naku naman. At dahil base sa mga binasa natin, may mga alagad ng Diyos na tumawag naman ng father sa ibang tao sa pananampalataya. Paano natin ngayon unawain ang Mateo 23:9? Eto, para masagot ang tanong, sangguniin natin ng isang Bible scholar sa kanyang aklat na Pulpit Bible Commentary, yung commentary sa Mateo 23:9. Ganito po ang ating mababasa. Siguro, ililiwat natin sa Tagalog para mas maganda. Verse 9, ang iyong ama. Ito ang titulong ibinigay sa mga kilalang guro at tagapagtatag ng mga paaralan, kung saan ang mga tao ay tinuruan na tumingala sa halip na sa Diyos. Itinuro din ito sa mga propeta. Ikalawang Hari 2:12, Ikalawang Hari 6:21. Sa versikulo 8, sinabi ni Kristo. Sa verse 8, sinabi ni Kristo, huwag mong tawagin. Dito ginagamit niya ang aktibong huwag tumawag, na parang sasabihin niya na hindi dapat ibigay ng kanyang mga tagasunod ang pinarangalan na titulong ito sa sinumang doktor dahil sa pagrereklamo o pambobola o affection. So yan po ang nabasa natin sa nasabing aklat na ito. Ngayon, para mas maunawa natin ang gustong ipahiwatig ng aklat, papalikan natin sa Mateo 23:1 hanggang 2, ang sabi doon, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Sa nabasang ito, kinakausap ni Kristo ang mga tagapagturo ng kautusan, teachers of the law. Ngayon, ano ba ang sabi ni Kristo doon sa mga teachers of the law? Sa verse 7 to 8, ganito naman ang sabi doon. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Sa verse 9 to 10, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ibig sabihin, ang buong konteksto pala nun tungkol sa teachers of the law. Kahit tagapagturo sila ng batas ni Moises, tinatawag nilang father, yung mga yun, mga kababayan. Nako naman, hindi po pwede yun, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kasi iisa lang ang tagapagturo nila.
ang Diyos ayon sa Biblia. At yan ang ating nabasa doon sa Pulpit Bible Commentary. Your Father. This was the title given to eminent teachers and founders of schools, to whom the people were taught to look up rather than to God. Ibig sabihin, dapat isama natin ang Diyos sa equation. Hindi yung tinatawag mo silang ama pero hindi naman kasama ang Diyos doon, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. At sabi dito, gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke. Ibig sabihin, yung mga tagapagturo ng batas ni Moises, binabati po sila sa mga palengke na guro, father. Mga kababayan, ang sabi sa talata, huwag kayong patawag na guro. Klarong-klaro po sa nabasa natin, huwag kayong patawag na tagapagturo. Kaya sinasabi din, huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Klarong-klaro po. Yun pala yung context nun. It's all about the teachers of the law. Yung kanilang pag-aasta, di ba? Wala pong humility pag ganun, mga kababayan. Katunayan nga, may mga tao naman na tinawag nila na ama ang kanilang mga teachers, mga kababayan, pero ang Diyos nasa equation pa rin. May pananampalataya pa rin sila sa Diyos. Ikalawang Hari 2:12. Tinawag, mga kababayan, ni Eliseo si Elias na father. Ayan, klarong-klaro. At ganun din sa Ikalawang Hari 6:21, mga kababayan, tinawag pong father. Father, ito si Eliseo, mga kababayan. Ibig sabihin, mula po sa ating pagtalakay, ang tinutukoy pala sa Mateo 23:9 ay ang pagtawag ng Ama sa mga nagtuturo sa mga tao at mga propeta na mas mahigit pa sa Diyos, mga kababayan. Humility pala ang tinutukoy talaga ng context, mga kababayan. Katunayan doon sa Mateo 23:11 hanggang 12, ang sabi dito, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas, mga kababayan. Klarong-klaro po sa ating nabasa. Kaya hindi po pwedeng gamitin ang argumento nila na pati yung father natin sa pananampalataya, hindi natin tatawaging father ang mga pari. Mali po yan, base po sa Biblia. Mali po kasi si Pablo, pari yun. Tinawag naman niya yung sarili na father. Ibig bang sabihin, mali na si Pablo doon? Ako naman, grabe naman yan. Kaya itong sinasabing ito ng mga ministro ni Manalo, puro mali ito. Palusot na lang ito para lang makapanira sa Iglesia Katolika. Napakaliwanag po ang utos ng ating Panginoong Jesucristo at ang utos na ito ay nasa uring pagbabawal. At kung napansin po nila, sinabi po rito sa ating binasa, hindi dapat tawaging ama, father, na katulad ng pagkaama ng Diyos sa langit, ang sino mang tao sa lupa. Sana ipapasin natin, sino mang tao sa lupa. Kaya ang verdict ni Cabornok dyan, busted yan! Puro mali yan! Naku, kalokohan lang yan, mga kababayan. Kaya hindi po lumalabag sa Biblia si Yasmin Curdy na namumuhay na ngayon bilang Katoliko, na siya po ay dating miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Umalis siya diyan kasi palpak yung aral dyan. Kaya itong ginagawang ito ni Yasmin Curdy ay isang senyales ng kanyang pagpapasakop sa mga ama sa pananampalataya, sa mga pari, mga kababayan. Bago muna tayo magtapos, ulitin po natin, sana ay isubscribe nyo po ang ating YouTube channel, yung bago nating YouTube channel, Factbusters PH. Pati na rin ang isa pa nating channel, Taga Suri PH, mga kapatid. Aasahan ko po mula sa inyo yan, ha? Sige. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe. Itong channel na ito, Factbusters PH. Itong bagong YouTube channel, ha? I-click na yung subscribe button. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Cabornok. At ito ang Factbusters!